Hello, I'm Olive, your site locator. Bali, welcome po sa bagong YouTube channel. Welcome po sa Greenfield Realty po. Bali, for today's video, nandito po kami sa Lopez, Quezon, kung saan bibisita po kami na isang property na may sukat na 2 hectares. So, itong property po na to, ang sabi po sa amin, napakarami po nitong fruit bearing. So, agad-agad po namin pinuntahan tong property na to. Napakagandang property daw po nito at ito po ay, kumbaga ay bakod na po siya. So, napakalinis daw po nitong property na to. So, na-excite po kami pasukin yung pinakaloob niya. Ayan. So, bago tayo pumasok, ayan, pakita muna po natin yung pinaka right of way na dinaanan natin. Ayan po siya. Tara, iikot tayo. So, mapapansin po natin, ang ating pong mga niyog ay iba't iba po yung pinaka age niya. So, meron tayong mga bagong sibol. Ayan, meron tayong mga medyo may kataasan na. And then, may mga takaran tayo kung tawagin. Ayan. Ikot tayo. Ay, ubod sa gandang property nito. Ang sarap ikutin pagka mga ganitong klase ng property. Talagang kahit saan ka pumunta, talaga namang puro fruit bearing yung makikita mo. Yan, punong-puno ng mga guyabano, oh. At ang kagandahan po nitong property na to, malinis po talaga siya. Talagang masasabi mong alagang-alaga siya. Ayan, magandang idea. Pwede din tayo mag-alaga rito ng baboy. Ayan, meron silang alaga. Nagigilid pa lang po ako, ha. Hindi pa po ako pumupunta dun sa pinakagitna niya. Ayan, may mga puno tayo ng mangga. Ang marami ko nakikita rito yung puno ng guyabano, dami. Tapos ang saging, palibot din siya talaga ng saging, dami mga bagong sibol. Ikot tayo. Dito talaga ang dami mga kababaang niyog at saging dito sa part na to. Talagang, kumbaga sabi nga ay tinutukan ng pag-aalaga. Kaya ganito kaganda. Ay talaga ma-amaze ka. So yan, habang iniikot ko yung property, bigyan ko na kayo ng mga details about dito sa mga nakatanim dito. So tayo po ay meron po tayong 700 kapuno ng niyog. Yan po ay halo na po yan. Meron tayong mga kababaan and then meron tayong mga ganyang katataas na. So sa kabuuan pong bilang is nasa 700 po siya. Niyog pa lang po yon. And then sunod po ay meron po tayong guyabano na nasa 20 kapuno. Yan. Meron tayong mangga. Yung mangga natin medyo may kalakihan na po. Yan po ay nasa 4 po. Ang saging po natin medyo marami po. Nasa 300 kapuno po ang ating saging. And then yung favorite kong prutas, rambutan. Ayan, nasa 10 kapuno po yan. Avocado natin, meron din tayo. Favorite ko din yan. Nasa 5 po ang puno ng avocado na nakatanim dito sa loob ng property. Meron din tayong kalamansi na nasa 3 kapuno. Yun pong saging po natin ay iba't iba po So, meron po tayong saba. Meron tayong lakatan. Yung lakatan po natin nasa 40 kapuno po iyon. So yun yung masarap na saging. Meron din po tayong mga senyorita. Ayan.
And then yung mangga po natin, ang kagandahan nito, hindi siya puro Indian mango. Meron po puno ng mangga rito na nakatanim yung tinatawag na kinalabaw or kalabaw. Yan, masarap na mangga yun. Yung kakao natin medyo marami din po, nasa 10 kapuno po siya. Ay, talaga namang punong-puno talaga. Ma-amaze ka dito sa property na ito. Ito po kasi yung mga idea kong property na kumbaga parang masisiyahan yung mata mo sa makikita mo. Bukod sa malinis, tapos ganito karaming bunga. Ganito karaming mga fruit bearing yung nakatanim. So yan, pupunta po ako sa may mga bagong tanim na niyog dito pa rin sa may dulo. Ayan, bakod pa rin po siya, no. Sa explain ko lang po, ito po ay nasa kabuuan ng mother title, pero ito po ay sinukat na. So hindi pa lang po siya nahihiwalay, pero pinasukat na po nila. So patay po si owner, patay din po ang kanyang asawa, and then yung dalawang anak po nila is patay din po. So ang nagbebenta na lang po is sila apo. So ito po ay nasa 3 kilometers po para po makalabas po tayo ng National Road. So yung daan naman po natin, okay naman po. Even hindi pa po siya totally cemented, pero hindi naman po siya pinamamahayan ng tubig, and then hindi naman po siya ganun kahirap daanan po. So may mga road kasi tayo na talagang hihirapin po tayo, pero okay naman po, naging maayos naman po yung pagpunta namin dito sa property. So in total po ng property na to ay thumbs po ako dito. So napakagandang farm. Talagang mafe-feel mo talaga na may farm kang maayos. Maraming tanim, fresh air, tahimik. Yan. Yan yung mga ma-describe ko dito sa property na ito. Ang ganda talaga niya. Ayan, pakita natin yung source ng ating tubig. So may balon tayo. Ayan po. So di tayo mamoblema. Pwede po natin yung kabitan ng motor para po makaahon po yung tubig. So marami daw po nagtatabo dyan kung tawagin, kumukuha ng tubig, at napakalinaw daw po yung tubig na yan. So yan, kitang-kita natin yung kagandahan po talaga ng property dito sa may right side ko. Talagang na-amaze ako dito sa part na to. Kung na-amaze ako dun sa may una, mas na-amaze ako dito sa dulo. Sobrang ganda po talaga niya. Ayan. So dito yung talagang pantay-pantay na yung mga niyog natin. Ayan. Ay, sobrang ganda. So kagaya po na nasabi ko, tayo po ay mayroon po dalawang right of way na po pwedeng pagpasukan po dito sa property, no. So nandun po yung isa sa may dulo, naging alis naman po si owner, sabi nga po niya yun po ay bubutasin, pero ang labas na daw po noon ay pinaka barangay road. So tayo na lang po yung gagawa, pero yun naman daw po ay sakop pa rin po ng property, kaya lang po ay hindi po talaga madadaanan sa ngayon. So papatabasan natin, papapantay po natin yung daan
daan po para makapasok. Kaya po ang nangyari po, dito po talaga sila pumapasok doon sa pinasukan natin kung saan nandun yung aking motor na para makapasok dito sa property, kasi mostly po yung mga taga dito po doon sa may likod, doon na rin po yung nagiging daan po nila, no? So naging talagang yun na yung nakagis na nilang daanan. Pero sabi nga niya, darating yung time kung halimbawa na hindi sila magiging busy, gusto nilang gawin din yung pinaka road din sa may likod. So pag may ganito kang kagandang property ay talagang panalong panalo ka na talaga eh. So yan, pumunta po kami dito sa may kabila. Punta pa po kami doon sa may kabila para makita po natin yung view. Ay, may bago, dapat ito. So may mga puno po tayo ng, may mga bunot tayo ng ano dito, buko po ano. Ay, kagandang property mula umpisa hanggang dulo, talaga namang thumbs ako dito. Yun ang masasabi ko. Lahat po ng tinatamaan ng camera natin, sako po yan ng property. So ngayon po, pupuntahan naman po natin yung sinasabi na isa pa pong right of way. So papakita ko po sa inyo yung right of way na sinasabi na nandito naman sa may dulo ng property. So harap at likod, meron po tayong right of way. Kagandahan po, no, medyo maiksi lang po yung right of way po natin. Dito ang dami puno ng kakao. Panalo. Panalo tong property na to. So yan, no, palibot na po siya ng bakod. Tara, lakad tayo. Tutuntunin natin yung right of way para mas makita natin yung reality po ano. Yan, so narating na po natin yung pinaka-end po ng bakod. Ayan. So, lulusot tayo dyan para tuntunin na natin po yung pinaka-right of way na sinasabi na dito po manggagaling. So, itong property po na to, yan po ay sa kapatid po ni owner po. Ano? So, yan naman po ay may usap na po sila na talagang magbibigay ng right of way at sila po ang bahala. Ayan. So, ito yung pinakahangganan ng property. And then, kagaya po na nasabi ko, gusto ko po makita yung pinaka-right of way sa likod. Nagdaan na po tayo dun sa may pinaka-right of way sa harap. So, yung likod naman po yung papakita po namin sa inyo para mas makita nyo po yung na talagang meron tong right of way harap at likod. So, tara, lulusot ako ng bakod. Iyan. So, ganyan kahirap yung dadanasin ni Olive para po mapakita ko po sa inyo yung reality ng daan. So yan, naglalakad na po tayo. Ito na po yung right of way. So mamaya tatansyahin natin kung ilan po, ilang meter siya. Mas maiksi daw po ito compared dun sa may harap. So lakarin na natin. Kaya po ng sabi ko, ito po ay right of way. Yun nilalakaran ko. So tara, let's go. So lalapit ako ng konti para po mapakita ko lang po sa inyo talaga na may road dito. Ganitong katsaga si Olive. Pakita ko lang po yung pinaka kalsada na yung cemented road po. So lakad lang ako. Pero ito po ay pedy road. Ulitin ko lang, pedy road po ito.
Papasok po yung sasakyan po natin dito. Ayan, so mapapansin natin, yan din ako lalapit pero pakita ko lang, zoom ko na lang ha. Ayan, ayun na po yung pinaka road. So mapapansin po natin yung medyo maputi na yon, ayun na po yung pinaka kalsada po natin na cemented road. Ayun. So yan, narating natin yung pinaka daan niya sa likod. So harap at likod, ulitin ko lang, meron po tayong road. Ayan. So balik tayo dun sa area. So I think po yung pinaka right of way po para makalabas po tayo dito sa may Pedy Road. Tansya ko lang po nasa 80 meters lang po siya. So more or less po, pero I think nasa 80 meters lang. So napaka-iksi naman niya. Ayan po, narating na po natin yung pinaka road, pero explain ko lang din po so mapapansin po natin. Ito yung pinaka road niya. Ito po ay sinudsod as Pedy Road po ng barangay po. So marami pa pong property diyan hanggang dulo. Mapapansin po natin makinis na siya. So yan po ay Pedy Road na po siya. Tapos po dito po tayo galing sa daan na yan. Doon sa right po yung na sinasabi ko po sa inyo na kapatid po ng may-ari ng property na binisita natin. Tapos pagdating po dito, Pedy Road na po siya kung saan nakatayo si kuya. So mapapansin po natin sudsud na siya. And then kung babaybayin po natin hanggang dun, yan po ay kalsada na po. So madidinig natin yung ugong ng sasakyan. Ayan. So yan po yung katibayan na malapit na po tayo sa may pinaka road. So kung halimbawang tatagpusin po natin yan, yan po ay kalsada na. And then meron din po ritong isa. Ayan, pakita ko lang. So pwede rin po tayong dumaan. Pedy Road pa rin po yan, papunta po dun sa may pinaka kalsada. So nakakita na po ako ng dumaang motor dun sa may baba na yon. So yun na po yung pinaka road. Ayan, so narating po natin siya. So yan, pabalik na po kami ng property. Bali kung tatansyahin ko po yung pinaka road niya. I'm sorry po, mali po ako ayun po yung pinaka bakod. And then ito po yung pinaka Pedy Road lang sa may niyog na yan. So yan po ay maglalaro lang pala po sa nasa 30 meters or 40 meters po So sorry po namali po ako ng tansya. Ayan. So kung ito total po natin, para makalabas po tayo ng national road, ng barangay road, yun po ay maglalaro po sa 80 to 100 meters po. So yun po yung pinaka-explanation ko po. Pero kung halimbawa po na tayo po ay magagaling po dito sa property and then magkakaroon tayo ng right of way hanggang dito po sa may pinakapuno ng niyog na yan, na Pedy Road na po, yun po ay maglalaro lang sa 30 to 40 meters lang. So tara, balik na tayo ng property. Swap na naman tayo sa baakal, sa pinaka bakod.